Ito ang mga kwento na madalas hindi naririnig, ngunit bawat isa sa kanila ay may karapatang ibahagi. Magandang araw at welcome sa Stories of Hope and Warriors. Ako si Rina. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagiging kasangga ng pagkain ang pag-asa sa paglalakbay kontra breast cancer. Sa loob ng susunod na 10 minuto, maghati-hati kami ng kwento, praktikal na payo mula sa isang oncology dietitian at 2 simpleng resipe na madaling gawin sa bahay, abot-kaya at puno ng sustansya. Layunin natin, mag-iwan ng kapanatagan at konkretong hakbang na pwedeng subukan agad. Simulan natin sa isang maikling kwento. May kilala akong tagapag-alaga na araw-araw naghahanda ng maliit na sopas para sa kanyang asawa na sumasa sa ilalim sa kimo. Isang araw sinabi niya, "Hindi ako makapaniwala, 1 kutsara lang ng mainit na sabaw, nagbalik na ang ngiti niya." Yan ang tema natin, maliit na pagkain, malaking pag-asa. Ngayon, ipakikilala ko ang 2 bisita. Si Maricel, isang survivor na nagbahagi kung paano naging sandigan ang pagluluto, at si Dr. Ana, isang registered oncology dietitian na magbibigay ng praktikal at ligtas na gabay. Welcome kayo pareho. Salamat, Rina. Nang ako'y nasa kimo, nawalan ako ng gana at iba ang lasa ng pagkain. Parang metallic ang pagkakain minsan. Nawalan ako ng tiwala sa kusina. Pero unting-unti kong natuklasan na ang pagluluto ng simpleng ulam, isang mainit na sabaw o nilutong saging, ang nagbigay ng kontrol sa araw-araw ko. Parang therapy ang paghahalo, pag-amoy at pagtikim, kahit maliit lang ang naubos ko. Napakababa pa rin ang enerhiya noon para magluto ng malaki. Ano ang unang sinubukan mong gawin para makabalik sa pagkain? Sinimulan ko sa sabaw na madaling lunukin, butil lang ng lugaw o sabaw ng manok na may luya. Nilagay ko rin ang paborito kong prutas bilang merienda, saging na alaya o nilagang saging na saba. Ang mahalaga, maliit ang bahagi at may pamilyang magkasalo kahit hindi ako kumain ng marami. Ang proseso ng pagluluto ay naging ritual namin, parang pag-aalay ng pag-asa sa mesa. Maricel, salamat sa pagbabahagi, napakatotoo. Dr. Ana, bilang dietitian, ano ang mga pangunahing prinsipyo na dapat tandaan ng mga pasyente at pamilya habang nasa paggamot? Salamat, Rina. Una, tandaan natin ang 3 P. Proteina, pagkain na madaling lunukin at pag-iiba ng lasa. Proteina ay mahalaga para sa paggaling. Itlog, tokwa, munggo, isda o manok sa maliit na bahagi. Pangalawa, mag-focus sa madaling lunukin at calorically dense na pagkain kung mababa ang gana, tulad ng sabaw na may kanin o lugaw na may koonting mantika at patak ng kalamansi. Pangatlo, eksperimento sa lasa, maliliit na pagbabago, luya para sa pagduduwal, citrus para sa mapanlasa o koonting sweet para sa metallic taste. Mahalagang practical din ang pag-uusap. Paano naman ang kaligtasan at mga murang alternatibo? Magandang tanong. Piliin ang sariwa at lutong pagkain kaysa processed. Sa lokal na palengke, murang alternatibo ay munggo para sa protina at fiber, itlog bilang abot-kayang source ng protina, malunggay o kamote dahon bilang bitamina, at saging o kamote bilang madaling digest na carbohydrates. Iwasan ng sobrang maalat at sobrang matatapang na pagkain kung nagkikimotherapy dahil nakakairita minsan. At palagi, hugas kamay at tamang pag-iimbak para sa food safety. Ngayon, 2 madaling resipi na pwedeng subukan ng mga tagapakinig. Mabilis na sabaw at isang masustansyang merienda. Dr. Ana, pwede mo bang ilahad ang simpleng steps? Oo. Recipe 1. Mabilis na luya manok na sabaw, 1 to 2 serving. Magpakulo ng 4 tasa tubig, isubo ang maliit na piraso ng manok o piraso ng tokwa, dagdagan ng 1 maliit na luya hiniwa, 1 piraso ng sibuyas, at 1 pirasong peeled kamote o patatas kung gusto ng karbo. Pakuluan 10 to 15 minuto hanggang lumambot. Timplahan ng 1 kutsarita soy sauce o asin at patak ng kalamansi bago ihain. Ang luya tumitulong sa pag-alis ng pagduduwal at ang sabaw ay madaling lunukin. Recipe 2, banana oat merienda. Mash 1 hinog na saging, ihalo sa 1/2 tasang durog na oats,
kaunting kumi ng peanut butter o tahini kung walang allergy, at kaunting pulot o asukal sa panlasa. Hugisin maliit na bola at i-bake ng 10 to 12 minuto sa 180 degrees Celsius. Madaling kain, energy dense, at pwedeng gawing freezer snack. Maganda, simple, abot kaya, at pamilyang pwedeng gawin ng magkakasama. Maricel, sinubukan mo ba ang mga ganitong resipe noon? Oo, lalo na ang luya manok sabaw. Ang amoy lang noon, nagbigay na ng lakas. At talagang totoo na kapag kasama ang pamilya sa paghahanda, nagiging sapat na ang isang maliit na putahe para maramdaman ko na ako ay inaalagaan. May araw na 2 kutsara lang ang nakakain ko, pero sapat na ang pakiramdam ng pag-aalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bahagi. Gawing ritual ang pagkain para sa emosyonal na paggaling. Paano ito ginagawa ng sensitibo at nakakapagbigay lakas? Maliit na ritual. Itakda ang 1 oras kada araw na magtitipon, kahit sandali lang. 1 tasa ng sopas o merienda sa tabi ng bintana. Hikayatin ang pasyente na pumili ng texture o lasa na komportable siya. Gamitin ang pagkain bilang paraan ng pagbabahagi ng kwento. 1 tao magkwento, 1 naman makikinig. Ang focus ay hindi kung gaano karami ang nakakain, kundi ang indelible na mensahe. Hindi ka nag-iisa. Maganda. Ngayon, mabilis ang Q&A. 3 pangkaraniwang problema, mabilis na sagot. Una, paano kung may pagdudual? Kung may pagdudual, subukan ng maliliit na bahagi. Malamig na pagkain, pakalma minsan, luya tea o luya candy, at iwasan ng malakas amoy. Kumonsulta rin sa doktor para sa anti-nausea kung persistent. Pangalawa, metallic taste sa bibig. May remedyo ba? Oo, subukan ng citrus, kalamansi o dalandan, mint o paggamit ng hindi metal na utensils. Prutas at marinate na medyo matamis o maasim ay nakakatulong mag-mask ng metallic notes. At pangatlo, paano mag-economize kung limitado ang budget? Mamuhunan sa panimulang staples, bigas, munggo, itlog, kamote at malunggay. Gumawa ng bulk batch ng sabaw at i-freeze sa malilit na portions. Ang munggo at itlog ay abot-kayang sources ng protina at madaling lutuin. Simple lang talaga. Noon, may natutunan akong maliit na trick. Maghanda ng isang maliit na lalagyan ng paborito kong pampalasa at ilagay lang sa gilid. Kapag kailangan ko ng maasim o tamis, 1 patak lang at iba na ang lasa. Nakakatulong sa mood rin. Bago tayo mag-wrap up, isang mahalagang paalala. Ang impormasyong binahagi dito ay pang-edukasyon at hindi pamalit sa payo ng inyong oncology team. Kung may espesyal na diet restrictions o allergy, kumonsulta muna sa inyong doktor o dietitian. Recap, maliit na bahagi, mataas na sustansya at protina. Gumamit ng lokal at murang sangkap. Gawing ritual ang pagkain bilang paraan ng pag-aalaga. At 4, humingi ng payo sa inyong medikal na kuponan bago gumawa ng malalaking pagbabago. Kung gusto ninyo ng listahan ng mga alternatibong sangkap at step-by-step recipes, i-check ang episode notes. At kung nakuha ninyo ang lakas mula sa kwento na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento at practical na suporta. Makakatulong din kung ibabahagi ninyo ang episode sa isang kaibigan o pamilya na nangangailangan. Maraming salamat sa pakikinig at sana ang maliit naming kwento at mga simpleng resipi ay makapagbigay ng liwanag sa inyong araw. Salamat din! At tandaan, maliit na hakbang bawat araw. 1 kutsara ng sabaw, 1 merienda, pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa pakiramdam at lakas ng katawan. Habang nagtatapos tayo ngayon, alalahanin natin na kahit sa pinakamahirap na sandali, ang pag-asa ay laging abot kamay. Hope is stronger than fear. Screen share, survive.